Hello, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome to our episode of Ask the Embalmer. My name is Paolo Velasquez. I'm a board-certified licensed embalmer. At sa mga episodes po na to, sinasagot natin ang tanong ng ating mga kababayan with regards to the funeral industry at yung mga experiences nila sa mga funeral homes. So meron po tayong tanong dito from Richelle Casal. Sabi niya, hello po, magtanong lang po sana. Wala po kasi akong peace of mind. Nung ililibing na po kasi ang lolo ko, 6 na araw siya nakaburol at binuksan ng ataol para kumutan, hindi ko po napigilan na nayakap siya at natuluan po ng luha ang mukha niya. Ano pong paniniwala niyo sa natuluan ng luha ang patay? At delikado po bang yakapin ang patay dahil may gamot na? Sana po mapansin. Salamat. So Richelle, maraming salamat sa tanong mo. In fact, karaniwang ginagawa natin mga Pinoy yan. Hindi natin mapigilan at maiwasan kapag especially sobrang mahal na mahal natin yung yumao, hinahalikan or hinahagkan natin. No? So, pero yung natuluan ng luha, from the embalmer's point of view, walang problema yun sa amin. Pinupunasan lang yun, no? And hindi ko alam yung pamahiin ninyo kapag natuluan ng luha. Yung iba sinabi may susunod daw or something. Pero scientifically, sa amin, sa part namin, hindi na natin yun inaalala. So with regards to health hazards niyan. So of course, hindi natin i-encourage yun na hawakan mo yung patay. Bakit? Kasi tama ka, may formalin yun. No? May instance kasi na kapag yung patay hindi maayos yung pagkaka-aspirate, ibig sabihin hindi maayos yung pagkakatanggal ng mga fluids, lumalabas, no? Yung mga fluids niya sa bibig or sa ilong. Minsan nakikita natin lumuluha yung patay. May pressure pa rin yan kasi sa loob. So, ideally, kapag na-embalm siya na maayos, tulad nung isang araw, nag-autopsy kami. Pero baligtad, in-embalm muna, tapos in-autopsy. Sobrang tuwan-tuwa ako sa pagkakagawa kasi nung binuksan na namin siya, nagpagkita ko yung mga organs niya sa loob dry. No? So, I'm happy about it. Pero yun nga lang, syempre, yung amoy ng formalin is malakas pa rin. So, some of the health hazards, number 1 is baka magkaroon ka ng irritation sa respiratory tract. Matapang yung amoy ng formalin, no? So, papasok yan. Yung iba, lumuluha yung mata. Yung iba, nagkakaroon ng pangati sa lalamunan. At kung di mo kaya yung amoy, especially kapag nahaluan ng dugo, no? Yung formalin, naku, iba yung amoy niyan. Magkaka-nausea ka, nasusuka, or minsan nagsusuka, nahihilo yung mga tao. No? Also, syempre, baka malagyan ng makeup yung damit mo o malagyan ka ng makeup kasi makapal yung makeup ng mga patay natin, no? So, yun yung sa mga iniiwasan natin, no? So, walang problema yung pagtulo ng luha. Yes, baka magkaroon ng health hazard sa respiratory system mo. So, hindi natin in-encourage. Ngayon, kung meron po kayong kailangang paggawa sa loob, may papahawak kayong pera or rosary or kailangan siyang i-retouch or kailangan ayusin yung damit or yung buhok, please call your funeral service provider. No? Sila yung gagawa niyan. At para ma-ensure na kapag ibabalik yung takip, sealed siya. Walang papasok na langaw or insect, no? At saka hindi siya magmamoist sa loob. So, thank you for that question. If you find this content valuable, please like, subscribe, and hit that notification bell on our YouTube channel. Na meron din po tayong Facebook page and of course, yung ating TikTok account. No? So, I'll be uploading more on YouTube kasi nga po nag-violation ako sa TikTok kasi meron akong in-upload na may patay sa loob and sensitive content daw, na violation ako. So, I'll be more active also in YouTube. No? So, marami pong salamat and see you in our next video.